Nadurog ang puso ni Chandler sa pag-aakalang hindi na niya muling matutuwa ang magagandang babaeng iyon. Ano ang silbi ng pamumuhay kung walang paraan upang tamasahin ang iyong mga karapatan bilang isang tao? Poof! Sa pag-iisip nito, isang malaking patak ng dugo ang lumabas sa bibig ni Chandler at siya ay nawala ng malay. Sa puntong ito, alam ng lahat dito na si Chandler ay magiging isang eunuch mula ngayon. Marami ang lihim na natuwa. Alam ng lahat kung ano ang naging babaero na si Chandler. Nirape niya ang maraming magagandang babae sa Shandale. Ngayon siya ay isang eunuch. Mula ngayon, hindi na siya makakagawa ng anumang masama. Bastos ka! Nagnganga ang ngipin ni Derek at tinitigan si Carlos. Hindi niya inaasahan na maglalakas loob si Carlos na gawin ito sa kanyang anak. Maaaring hindi mabuting tao si Chandler Bing. Ngunit siya ay kanyang anak. At siya lang ang kanyang anak. Ngayon si Chandler ay isang eunuch. Hindi kaya mawawalan siya ng kaapo-apuhan. Sa sandaling naisip niya ito, isang nakamamatay na hangin ang tila bumalot kay Carlos. Gayunpaman, hindi pinansin ni Carlos ang nakamamatay na hangin ni Derek. Tumingin siya kay Derek ng mahina at sinabing, kung hindi mo kayang turuan ang anak mo, tuturuan kita. Nasaktan mo ang mga boas, kaya papatayin kita. Mariin na tinitigan ni Derek si Carlos at nagpakawala ng dumadagandong na dagandong. Sinisikap ni Derek na takutin ang lahat ng puwersa sa Shandale sa cocktail party na ito. Ngayon ang kanyang anak ay naging isang beteng. Kung hindi niya kayang patayin si Carlos, paano niya matatakot ang sinuman? Malamang na magiging biro ang party na ito. May mga clatters. Dahil doon, pinaligiran ng daan-daang mga lalaki ng boas si Carlos. Alam ng lahat na sinusubukang patayin ni Derek si Carlos. Napahamak si Carlos sa pagkakataong ito. Narito ang Master of the Wizards. Narito na ang pinuno ng pamilya Laydon. Eto na ang ulo ng pamilya Jameson. Narito ang ulo ng pamilya Willow. Narito ang pinuno ng pamilya Styles. Nang akala ng lahat ay mamamatay na si Carlos, biglang may napakaraming tao sa pintuan. Ang Master of the Wizards at ang mga pinuno ng apat na pamilya ay magkasamang dumating dito. Mukhang nagkasabay silang lahat. Sa isang iglap, nagbago ang ekspresyon ni Derek. Dumating ang Master of the Wizards kasama ang mga pinuno ng apat na pamilya. Nakipag-alyansa ba sila sa isa't isa? Sa isiping ito, bigla siyang nakaramdam ng sobrang sama ng loob. Kung ito ang kaso, haharapin ng mga boas ang pinakamalaking existential na krisis. Kasabay nito, naisip din ng lahat ng taong naroroon ang posibilidad, at may masalimuot na ekspresyon sa kanilang mga mata. Mukhang magiging masaya ang party. Guro ng mga wizard. Ang mga pinuno ng apat na pamilya, maligayang pagdating sa aking party. Lumapit si Derek para salubungin sila na may malaking ngiti sa labi. Ngunit hindi siya pinansin ng Master of the Wizards at ng mga pinuno ng apat na pamilya. Agad silang lumapit kay Carlos. Tapos lumuhod sila. Ako, Aiden Enyart, Master of the Wizards. Ako, si Braden Styles, ang pinuno ng pamilya Styles. Ako, si Caden Jameson, ang pinuno ng pamilya Jameson. Ako, si Caleb Laydon, ang pinuno ng pamilya Laydon. Ako, si Ryan Willow, ang pinuno ng pamilya Willow. Isang karangalan namin na makilala ka dito, Mr. Martin. Biglang lumuhad ang Master of the Wizards at ang mga pinuno ng four family sa harap ni Carlos. Napatulala ang lahat nang makita nila ito. Ano ang nangyayari dito? Maging si Derek ay mukhang hindi makapaniwala. Ano ba ang nangyayari? Dad, anong nangyayari dito? Nagmamadaling lumapit sina Zack at Benson at nagtanong na may pagtataka sa mga mukha. Bang! Pahina 162. Sinampal ng ulo ng pamilya Jameson at ng padre de pamilya Laydon sina Zack at Benson. Lumuhad ka at humingi ng tawad kay Mr. Martin. LS. Nagkatinginan sina Zack at Benson. Hindi sila nang ahas na gumawa ng anumang pagpapabulaanan, kundi lumuhad kay Carlos. Napatingin sina Caden at Caleb kay Carlos at sinabing may malungkot na mga mukha, Mr. Martin, nabigo kaming turuan ng mabuti ang aming mga anak, at ngayon ay nasa iyo na sila. Nang marinig ito, namutla sa takot sina Zack at Benson. Ano ba ang nangyayari? Bakit lumuhad ang kanilang ama kay Carlos at humingi ng awa? Sa sandaling ito, sa wakas ay nakaramdam sila ng takot. Mr. Martin, it's none of our business. It was all Chandler Bing. He did this to us. Yeah. Mr. Martin, maawa ka sa amin at paalisin mo na kami. Napaluhod silang dalawa at umiyak.
Ito ang sandali na sa wakas ay pinagsisihan nila ito. Kung alam lang nila na si Carlos ay isang karakter na kahit ang kanilang ama ay kinatatakutan, hindi sila maglalakas loob na guluhin siya. Ngunit ngayon, huli na ang lahat. Tiningnan ni Carlos sina Zack at Benson at patagong sinabi, di ba medyo matigas kayo dati? Sabi mo papatayin mo ako at gagahasain ang asawa ko. Ano? Panghihinaan na ba kayo ng loob? Kami. Hindi nakaimik sina Zack at Benson. Ang kaya lang nilang yabang at dominante noon ay hindi nila kilala kung sino si Carlos. Ngayong alam na nila kung sino si Carlos, paano sila maglalakas loob na maging ganoon? You unfilial boy, ngayon itatapon kita sa pamilya Jameson. You unfilial boy, ngayon itatapon kita sa pamilya Laydon. Parehong napasigaw sina Caden at Caleb nang marinig ang sinabi ni Carlos. Nang marinig ito, natamba sina Zack at Benson sa sahig. Kung sila ay paalisin sa kanilang mga pamilya, sila ay bugbugin hanggang mamatay ng kanilang mga kaaway. Ang dahilan kung bakit naglakas loob silang mag-amok sa Shandale ay dahil maaari silang umasa sa kapangyarihan ng kanilang pamilya. Kapag wala na sila sa pamilya, wala na sila. Dad, I was wrong. Please huwag mo akong paalisin sa pamilya. Parehong napaiyak sina Zack at Benson. Ngunit hindi nagbago ang isip ni Caden at Caleb. 10 minuto lang ang nakalipas, si G. Gobernador ng Shandale mismo ang tumawag. Binalaan niya ang 4 na pamilya na huwag magpakita ng anumang kawalang galang kay Carlos. Kung hindi, hindi na kailangang umiral ang 4 na pamilya sa Shandale. Matapos matanggap ang tawag na ito, ang 4 na pamilya ay nagsama-sama upang salubungin si Carlos ng walang pag-aalinlangan. Maging si G. Gobernador ng Shandale ay tumawag. Kaya hindi mahirap hulaan kung gaano nakakatakot ang pagkakakilanlan ni Carlos. Una sa lahat, si Shandale ang sentro ng ekonomiya ng Amerosia. G. Gobernador ng Shandale ay tulad ng mataas na opisyal ng hangganan. Paanong sila, ang 4 na maliliit na pamilya, ay makakasakit sa isang tao na kahit isang frontier officer ay igagalang? Ang 4 na pamilya ang namuno kay Shandale, ngunit sila ay walang halaga kumpara kay G. Gobernador ng Shandale. Ngayon sina Zack at Benson ay nasaktan si Carlos. Hinihiling nila ang kanilang kamatayan. Bagamat anak nila sina Zack at Benson, marami pa silang anak. Hindi malaking bagay sa kanila ang pagkamatay ng isang anak o dalawa. Hanggat mapangalagaan nila ang pamilya, sulit ang anumang sakripisyo. Nang makita ni Zack at Benson ang walang pakialam na ekspresyon ng kanilang ama, alam nilang tapos na sila. Somebody. Alisin ang 2 taunan dito, at ilayo sila sa bahay. Nakuha ko. Maya-maya, ilang lalaki ang lumapit at kinaladkad sina Zack at Benson palabas na parang mga patay na aso. Ni Zack o Benson ay hindi na muling nakita sa mga sumunod na taon. Pahina 163. May mga nagsabing pinatay sila ng kanilang mga kaaway. May mga nagsabing nawawala sila. Sa madaling sabi, wala na ang makasalaan ng pangalan ng 4 na young masters ng Shandale. Ang mga babaeng binubuli nila ay umiiyak sa tuwa. Makukuha ng masasamang tao ang nararapat sa kanila. Matapos hilahin sina Zack at Benson palabas, si Caden at Caleb ay nanatiling nakaluhod sa harap ni Carlos at naglakas loob na hindi magsalita. Pinagpapawisan sila habang hinihintay ang huling hatol ni Carlos. Hindi nagpakita ng simpatiya si Carlos sa sinapit ni Zack at Benson dahil sila mismo ang nagdala nito. Napatingin si Carlos kina Caden at Caleb at mahinang sinabi, maaari ka nang bumangon. Nang marinig ito, tumalon sina Caden at Caleb na parang nabigyan ng amnestia. Maraming salamat, Mr. Martin. Kasabay nito ang pagtayo ng iba. Wala namang ginawa si Carlos sa pamilya Jameson at sa pamilya Laydon ngayon, hindi dahil sa inosente sila, kundi dahil hindi pa ito ang tamang oras. Sino si Aiden Enyart, Master of the Wizards? Lumapit kaagad ang isang matangkad na lalaki at magalang na nagsabi, ako si Aiden Enyart, ang 32nd Master of the Wizards. Karangalan ko na makilala ka, Mr. Martin. Ang mga wizard ay ang underground overlord ng Shandale. Napilitan silang tumakas sa ibayong dagat sa panahon ng mga kaguluhan sa Amerosia 100 taon na ang nakalilipas. Simula noon, nakabuo na sila ng napakalaking kapangyarihan sa ibang bansa. Ngunit gusto pa rin nilang bumalik sa Amerosia. Si Aiden Enyart ay nilapitan ng isang emisaryo ng Lord Death Temple ilang sandali ang nakalipas. Sinabi sa kanya na inutusan ni Lord Death ang mga wizard na bumalik sa Amerosia.
Matapos matanggap ang utos na ito, agad na bumalik si Aiden Enyart sa Shandale kasama ang mga alagad ng Wizards. Ang Lord Death Temple ay isang sobrang nakakatakot na organisasyon sa Underworld. Walang nakakaalam ng pinagmulan nito. Alam lang ng lahat na ang Master of Lord Death Temple ay tinawag na Lord Death. Ang sinumang sumuway sa Lord Death Temple ay isa lamang ang kapalaran, at iyon ay kamatayan. Kahit na ang Wizards ay nagkaroon ng malaking presensya sa ibang bansa. Ngunit mayroon pa ring malaking agwat sa pagitan nila at ng Lord Death Temple. Ayon sa alamat, ang Master of Lord Death Temple ay may kinalaman sa General Lord Death, ang Primus of Amer-Osha. Ngunit walang nakatitiyak, at walang nakapagpatunay nito. Sapagkat wala pang nakakita sa Master of Lord Death Temple. Isa siyang misteryosong tao. Alam ni Aiden na dumating na ang kanyang pagkakataon nang makatanggap siya ng mga utos mula sa Master of Lord Death Temple. Sa pagkakataong ito, pinangunahan niya ang Wizards pabalik sa Shandale upang makipagkompetensya sa Boaz para sa posisyon ng unang gang ni Shandale. 10 minuto ang nakalipas, nakatanggap si Aiden ng tawag sa telepono mula sa isang emisaryo ng Lord Death Temple na humihiling sa kanya na formal na bisitahin si Carlos. Isang tao na kailangan niyang bigyan ng formal na pagbisita. Hindi mahirap hulaan kung gaano ka-special ang kanyang pagkakakilanlan. Sa puntong ito, si Aiden ay nakatayo sa harap ni Carlos sa pagkamangha. Tiningnan ni Carlos ng mahina si Aiden at sinabing, Aiden Enyart, ang unang gawain ng Wizards pagkabalik sa Shandale ay kunin ang mga Boaz. Boom! Ang mga salita ay tumama sa kanilang lahat na parang kulog. Upang alisin ang mga Boaz. Napakayabang noon. Natigilan ang lahat ng taong naruroon. Sino ba itong si Carlos Martin? How dare he order the Master of the Wizards? Nagulat din si Aiden sa utos ni Carlos. Oo, Ginoo. Pero walang pag-aalinlangan, tumanggo siya ng oo. Dahil ang pagkuha ng mga Boaz ay layunin din ni Aiden na bumalik sa Shandale sa pagkakataong ito. Sa pamamagitan lamang ng pagsira sa mga Boaz, ang mga Wizard ay maaaring maging pinakamalaking gang sa Shandale at maibabalik ang kaluwalhatiang nawala sa loob ng 100 taon. Aha! So, gusto mong alisin ang mga Boaz? Depende yan kung may kakayahan ka. Galit na tawa na sabi ni Derek. Hindi siya pinansin ni Carlos sa buong oras. At ngayon ay mas agresibo pa siyang sabihin na gusto niyang ilabas ang mga Boaz. Ang mga Boaz ay umiral sa Shandale sa loob ng daan-daang taon. Pahina 164. Paano sila mapapawi ng ganoon kadali? Sa sandaling ito, tumingin si Derek kay Carlos na may nakamamatay na tingin sa kanyang mga mata. Kung hindi papatayin ang taong ito, hinding-hindi magiging ligtas ang mga Boaz. Hindi mahalaga kung sino si Carlos, at kahit na bakit ang Master of the Wizards at ang mga pinuno ng 4 na pamilya ay napakagalang sa kanya, walang sino man ang maaaring kumuha ng mga Boaz kahit na siya ay Diyos. Tandaan mo, may 3 araw ka lang. Kung hindi mo kayang sirain ang Boaz sa loob ng 3 araw, hindi na kailangang manatili ang mga Wizard sa mundo. Hindi pinansin ni Carlos si Derek. Nakatitig lang siya kay Aiden with cold eyes and said. Tumutulo ang malamig na pawis sa noo ni Aiden. Kung hindi masisira ang Boaz, mawawala rin ang mga Wizard. Sa hindi malamang dahilan, walang pagdududa si Aiden sa katotohanan ng mga sinabi ni Carlos. Mabilis at may paggalang na sinabi niya, sinisiguro ko sa iyo, Mr. Martin, na sa 3 araw ay aalisin ko ang mga Boaz. Walang masyadong sinabi si Carlos tungkol dito. Nilinggan niya si Esther at malumanay na nagtanong, Honey, busog ka na ba? Hanggang 1 segundo ang nakalipas, siya ay isang nakakatakot at makapangyarihang tao. Ang sumunod, bigla siyang naging baliw sa asawa. Iniwan nitong tulala ang lahat. Bakit may 2 magkaibang ugali sa isang tao? Ngunit ang 2 ugali na ito ay malinaw na ipinakita kay Carlos. Tumango si Esther at nakangiting sinabi, oo, busog na ako. Well, bumalik tayo pagkatapos. Hinawakan ni Carlos ang kamay ni Esther at tumalikod na para umalis. Mukhang pumunta si Carlos at Esther sa party para lang kumain. Nang makitang umalis si Carlos kasama si Esther, umungol si Derek na may mabangis na tingin, sinira mo ang party ko tapos nag-walk out ka lang. Ano sa tingin mo ako? Dahil doon, hindi mabilang na mga batang lalaki ng mga Boaz ang hamarang sa harap ni na Carlos at Esther na may mabangis na tingin sa kanilang mga mukha. Nagplano si Derek na gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa party na ito. Ngayon naging biro dahil kay Carlos.
Paano siya mabubuhay sa Shandale kung hinayaan niyang umalis si Carlos ng ganoon kadali? Ang buong Boas ay magiging isang malaking biro sa Shandale kung gayon. Hindi pinansin ni Carlos si Derek at inikat ang ulo para bigyan ng matalim na tingin si Aidan. Nang makita iyon, sumigaw kaagad si Aiden, papatayin ng sinumang maglakas loob na maging walang galang kay Mr. Martin. Boom! Biglang may kalabog. Sa pamamagitan ng isang salita ng utos, daan-daang mga disipulo ng mga wizard ang sumabog sa pintuan ng tavern. Ang mga disipulong ito ng mga wizard ay mukhang galit na galit. Hinarap nila ang mga batang lalaki ng mga Boas na may matatalas na sandata. Nang makita ito, galit na galit si Derek kay Aidan. Aiden Enyart, nagdedeklara ba ng digmaan ang mga wizard sa mga Boas? Ani Aiden with a look of disdain, Derek, kahit sinong hindi gumagalang kay Mr. Martin ay hindi gumagalang sa mga wizard. Ikaw. Hindi inaasahan ni Derek na maglalakas loob si Aiden na iyon siya para kay Carlos. Hindi ba siya natatakot na magsimula ng digmaan sa pagitan ng dalawang gang? Nagkatinginan ng mga ulo ng apat na pamilya at tumango. Ang sino mang hindi gumagalang kay Mr. Martin ay hindi gumagalang sa pamilya Jameson. Ang sino mang hindi gumagalang kay Mr. Martin ay hindi gumagalang sa pamilya Laydon. Ang sino mang hindi gumagalang kay Mr. Martin ay hindi gumagalang sa pamilya ng Styles. May isa pang kalabog. Sa isang iglap, ang mga tauhan ng apat na pamilya ay bumubuhos sa pintuan. Sa isang kisap mata, ang buong venue ay napapaligiran ng mga tao. Naging solemn na ang ekspresyon ni Derek dito. Hindi niya inaasahan na maglalakas loob ang four families na I turn on siya para kay Carlos. Hindi ba sila natatakot mamatay? Sabi ni Derek na may galit na ekspresyon, the four families, napagpasyahan mo na bang kalabanan ang mga Boas? Pahina 165. Lumapit lahat ang mga pinuno ng apat na pamilya. Seryosong sabi nila, the four families are with Mr. Martin. Sa loob ng maraming taon, ang mga Boas ay naging marahas sa four families sa kanilang reputasyon bilang pinakamalaking gang sa Shandale. Ngayon, bumalik ang Wizards na may paghihiganti. Kasabay ng misteryosong pagkakakilanlan ni Carlos, nagbigay ito ng kislap ng pag-asa sa four families na ibagsak ang mga Boas. Kalmadong tumingin si Carlos kay Derek at sinabing, pwede na ba akong umalis? Naikuyom ni Derek ang kanyang kamao dito. Nais niyang utusan ng mga Boas na umatake sa anumang paraan. Pero hindi siya naglakas loob. Dahil nasa harap niya ang mga wizard at ang apat na pamilya. Kung ang wizards lang o ang four families, hindi siya matatakot. Ngunit ngayon ang mga wizard ay nakipag-isa sa apat na pamilya. Sa lakas ng mga Boas, kung susubukan niyang lumaban, magbabayad siya ng mabigat na presyo. Ito ay isang presyo na hindi niya kayang bayaran ngayon. Napakuyom si Derek at saka paulit-ulit na binawi ang kanyang kamao. Ipinakita nito kung gaano siya napunit sa loob. Mukhang si Master of the Boas lang naman. Pang-aasar ni Carlos. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ni Esther at umalis nang hindi lumilingon. Namula ang mukha ni Derek sa galit habang pinagmamasdan si Carlos na umalis kasama si Esther. Ang huling pangungusap ni Carlos, sa partikular, ay isang malaking kahihiyan sa kanya. Takakare, Mr. Martin. Yumuko ang Master of the Wizards at ang mga pinuno ng four families. Pagkaalis ni Carlos, tumingin si Aiden kay Derek at malamig na sinabi, mula ngayon, ilulunsad ng Wizards ang lahat ng pag-atake laban sa mga Boas. With that, umalis si Aiden kasama ang mga alagad ng Wizards. Ilulunsad din ng apat na pamilya ang lahat ng pag-atake laban sa mga Boas. Pagkatapos noon, umalis na lahat ang apat na pamilya. Mr. Bing, mayroon akong ilang bagay na gagawin. Natatakot ako na kailangan kong pumunta. Bibisitahin ka namin sa ibang araw, Mr. Bing. Mr. Bing. Nang wala na ang Wizards at ang four families, naghanap din ng dahilan ang ibang mga bisita para umalis. Malinaw sa lahat na ang isang malaking digmaan sa pagitan ng mga Wizard at ng apat na pamilya at ng mga Boas ay hindi maiiwasan. Sa kritikal na sandali na ito, walang gustong makisangkot at panganib na masaktan ang kanilang sarili. Kapag malinaw na ang sitwasyon, pipili sila ng panig. Wala pang 10 minuto, walang laman ang nakaimpake na party. Malungkot ang mukha ni Derek nang makita ito. Isang magandang inuman ang naging ganito dahil lang sa nagpakita si Carlos. Napakasuklam niya. Ang relasyon sa pagitan ng Boas at ng mga Wizard at ng apat na pamilya ay nasira na ngayon. Susunod, maglalaban ang dalawang panig.
Lumapit ang matandang naka-gray at magalang na nagtanong, "The wizards and the four families are gaining momentum. Mr. Bing, what do we do now?" Ngumuso si Derek, "Gagawin natin ang mga hakbang ayon sa aktwal na sitwasyon. Hindi ako naniniwala na ang mga Boas ay maaaring talunin ng mga walang kabuluhan at walang kwentang lalaking ito. Siya ay may ganap na pagtitiwala sa mga Boas. Daan-daang taon ng akumulasyon at malalakas na deposito ay may ibig sabihin. Kahit na ang Wizards at ang Four Families ay kasing lakas nila, hindi magiging madali para sa kanila na pabagsakin ang Boas." Malamig na sabi ni Derek, "Mag-issue ng utos na itaas ang mga Boas sa pinakamataas na antas ng seguridad." Nakuha ko. Pagkarinig nito, agad na nagtungo ang matandang naka-gray para ayusin ito. Ang matandang lalaki na kulay abo ay nag-alinlangan sandali at nagtanong, "Tama, paano si Mr. Chandler?" Galit na sabi ni Derek, "Itong unfilial boy has brought me such a strong enemy out of nowhere. May tao, dalhin mo siya sa ospital." Di nagtagal, dinala ng ilang mga batang lalaki ng Boas si Chandler, na nakahiga sa lupa na walang malay. Pahina 166. Nag-iisang anak lang naman siya ni Derek kaya ayaw talaga siyang patulan ni Derek. Kung sino pa yan, patay na sila. Ang nangyari sa party ay mabilis na kumalat sa buong Shandale. Alam ng lahat na magkakaroon ng kaguluhan sa Shandale. Noong gabing iyon, ang mga wizard at ang apat na pamilya ay naglunsad ng matinding pag-atake sa mga Boas. Naapektuhan ng lahat ng industriya ng mga Boas. Ang BOA ay nawala ng maraming pera sa magdamag. Sa isang gabi, si Mr. Bing, daan-daang nightclub, bar, at dance hall ng mga Boas ang inatake ng Wizards at ng Four Families. "Malaki ang pagkatalo namin." Inabot ng matandang naka-gray si Derek ng listahan ng mga natalo ng mga BOA. Pagkatapos basahin ni Derek, dinurog niya ang listahan. Sa isang gabi, nawala ng daan-daang milyong dolyar ang mga Boas. Bagamat ang mga pagkalugi na ito ay hindi malaking bagay para sa mga Boas, kung ang mga pagkalugi ay magpapatuloy araw-araw, kahit na ang mga Boas ay hindi ito magagawa. Galit na sigaw ni Derek, "Damn it! Are the Wizards and the Four Families trying to kill the Boas?" Seryosong sabi ng matandang naka-gray na may seryosong ekspresyon, "Mr. Bing, ano ang dapat nating gawin ngayon? Hindi naman pwedeng tumayo na lang tayo at panoorin ang mga Wizards at ang Four Families na kumilos ng ganito, hindi ba?" Ngumuso si Derek, "Send my orders to launch a desperate attack on the business of the Wizards and the Four Families. Ipapakita ko sa kanila kung ano ang kaya ng mga Boas. Ipapakita ko sa kanila kung sino ang hari ng Shandale." Nakuha ko. Hindi nagtagal, inilunsad ang ganting atake ng mga Boas. Ang mga malalaking labanan na may mga armas sa pagitan ng mga grupo ng mga tao ay sumiklab sa mga lansangan ng Shandale. Sa panahong iyon, ang lahat ay takot na takot. Sa punong tanggapan ng Boas. Bagamat lumaban ang mga Boas, dumanas pa rin sila ng matinding pagkatalo. Kung tutuusin, hindi madaling harapin ang Wizards at ang Four Families. Lalo na nang sila ay nagsanib puwersa, ang mga Boas ay saglit na nabigla. Binigyan ni Carlos ng 3 araw ang Wizards para maalis ang Boas, kaya ang pag-atake ng Wizards ang pinakamabaliw. Parang nababaliw na ang mga tao ng Wizards. Nang makita nila ang mga lalaki ng mga Boas, ang kanilang mga mata ay namumula sa dugo na parang may sama ng loob sa pagitan nila. Medyo napagod din si Derek sa dami ng natalo. "Mr. Bing, nandito si Finn Jackson para makita ka." Maya-maya lang, lumapit ang matandang naka-gray at sinabi. Naiinip na sabi ni Derek, "Sabihin mo siyang lumabas. Hindi ko siya makausap ngayon. Dati, bibigyan niya siya ng perfunctory reception. Pero ngayon, may problema siya. Wala siya sa mood para sa kalokohan ni Finn." Ang matandang lalaki na kulay abo ay nag-alinlangan sandali at sinabing, "Pero sabi ni Finn may importante siyang sasabihin sa iyo." Kumunat ang noo ni Derek at sinabing, "Papasukin mo siya. Magandang makita ka, Mr. Bing." Pagkatapos ay pumasok si Finn at magalang na sinabi. Tumingin si Derek kay Finn at walang galang na sinabi, "Ano ang gusto mong makita sa akin? Kung hindi naman importante, umalis ka na dito. Wala akong oras para kausapin ka." Hindi naman galit si Finn kay Derek dahil sa masamang ugali nito. Sa halip, sinabi niya ng may kalmadong ekspresyon, "Mr. Bing, pumunta ako dito ngayon para sabihin sa iyo ang tungkol kay Carlos Martin." Ano? Pagkarinig nito ay agad na tumayo si Derek. Pagkatapos ng kanyang investigasyon, nalaman niyang si Carlos ang nagdulot ng kaguluhan sa party noong araw na iyon.
Gayunpaman, si Carlos ay hindi katutubong ng Shandale, kaya mahirap malaman ang higit pang impormasyon tungkol sa kanya. At ngayon lumapit si Finn at sinabi sa kanya na may alam siya tungkol kay Carlos. Nagmamadaling tanong ni Derek, "Just tell me. Ano ba talaga ang background ni Carlos Martin?" Sinabi ni Finn, si Carlos Martin ay orihinal na live-in-in-law ng pamilya Jefferson sa East Coast ng Janesville. Pahina 167. Live-in son-in-law. Baka sa mukha ni Derek ang pagtataka. Hindi kailanman sumagi sa isip niya na ang lalaking kinakatakutan maging ng Master of the Wizards ay walang iba kundi isang live-in na manugang. Bagamat live-in-in-law lang siya, hindi siya simpleng live-in-law. 5 taon siyang nawala. Nung bumalik siya kanina, parang pagbabalik ng hari ang underworld ng buong underworld. Ano? Si Carlos ang pumatay sa kaibigan ko, Wade. Laking gulat ni Derek sa narinig. Isang maliit na live-in na manugang ang pumatay kay Wade Will, ang underground overlord ng Pinkerton, Janesville. Si Wade ay hindi kasing lakas niya, ngunit si Wade ay isa ring malaking manlalaro sa Pinkerton, Janesville. Mahirap paniwalaan na namatay siya sa kamay ni Carlos. Tinitigan ni Derek si Finn at tinanong, "Bakit mo sinasabi sa akin ito?" Finn clenched his teeth and said, "Si Carlos ang mamamatay tao na pumatay kay Mr. Will, at ngayon ay nasaktan ka niya. Kaya naman, gusto kong hilingin sa iyo na patayin si Carlos at ipaghiganti si Mr. Will." Well, ngumisi si Derek. Oo naman, ibang bagay ang pinaplano ni Finn. Kung noon pa, baka tumanggi na siya. Pero ngayon sinaktan ni Carlos si Derek mismo. Kailangan niyang manatiling gising sa gabi na may pag-aalala kung hindi niya mapapatay si Carlos. Ngunit alam niya na kung mapapatay ni Carlos si Wade, may higit pa sa kanya kaysa sa nakita ng mata. Pagkatapos ng lahat, si Finn ay isang master sa hybrid, ngunit natatakot pa rin siyang maghiganti kay Carlos at naglakas loob lamang na humingi ng tulong sa kanya. Kaya nakakatakot ang kapangyarihan ni Carlos. Ito ay hindi isang matalinong desisyon na sumabak sa isang labanan nang hindi nalalaman ang mga detalye ng kabilang partido. Namatay si Wade dahil masyado siyang pabaya. Pinangunahan niya ang 5,000 lalaki upang patayin si Carlos bago niya malaman kung sino siya. At nauwi siya sa isang kakilakilabot na kamatayan. Alam na ni Finn na hindi papayag si Derek na patayin si Carlos ng madali. Kaya sinabi niya, "Mayroon akong paraan para patayin si Carlos." Nagmamadaling tanong ni Derek, "Ano yon?" Sinabi ni Finn, hindi lang pinatay ni Carlos si Mr. Will kundi sinaktan din si Mrs. Jefferson ng pamilya Jefferson sa Middleton. Maaari tayong bumuo ng isang alyansa sa pamilyang Jefferson sa Middleton laban kay Carlos. Sa lakas ng pamilya Jefferson sa Middleton, naniniwala ako mapapatay natin si Carlos. May diskarte si Finn bago pa siya dumating. Kung nagpunta siya sa pamilyang Jefferson sa Middleton ng mag-isa, hindi siya pinansin. Ngunit kung si Derek ay nagpunta sa pamilyang Jefferson sa Middleton, ito ay magiging ibang kwento. Sa lahat ng mga account, ang Boaz ay mabibilang-bilang numero 1 gang sa Shandale. Maging ang pamilyang Jefferson sa Middleton ay kailangang magpakita ng paggalang kay Derek. Napangiti si Derek at sinabing, "Hindi ko na malaya na napakaraming kaaway ni Carlos." Na-offend pa niya ang pamilya Jefferson sa Middleton. Mukhang mamamatay na siya sa pagkakataong ito. Pagkatapos ay bumaling siya sa matandang naka-gray at sinabing, "Mr. Gray, kailangan ko na ikaw mismo ang bumisita kay Middleton." Tumango ang matandang naka-gray at sinabing, "Okay, Mr. Bing." Nakahinga naman ng maluwag si Finn nang makita ito. Sa pagsasanib ng mga Boaz at ng pamilyang Jefferson sa Middleton, patay na si Carlos sa pagkakataong ito. Middleton, ang pamilyang Jefferson. "Dad, kailangan mong ipaghiganti ako. Na hindi lang pinatay ni Carlos Martin si Wade Will at pinawi ang lahat ng interes natin sa Janesville. Pinatay din niya si Mr. Black, and the worst is sinampal niya pa ako." Pahina 168. Nang bumalik si Wendy sa Middleton, pinuntahan muna niya ang kanyang ama, si Wilford Jefferson, ang kasalukuyang pinuno ng pamilyang Jefferson sa Middleton. Bang! Nagalit si Wilford sa balita na ang kanyang anak na babae ay binubuli. Malakas niyang ibinagsak ang kamay sa mesa. Masyado nang lumayo si Carlos Martin. Akala ba niya madaling mabuli ang pamilya Jefferson sa Middleton? Hindi nagalit si Wilford tungkol sa pagpatay kay Mr. Black, o sa pagbugbog kay Wendy, o sa pagpatay kay Wade. Ang dahilan kung bakit siya nagalit ay pagkatapos na patayin ni Carlos si Wade, ang pamilya Jefferson ay hindi na makakuha ng karagdagang pera mula sa Pinkerton, Janesville.
Pagkatapos ng lahat, sa loob ng 2 dekada, nagawa ng pamilyang Jefferson na hawakan ang kanilang third-rate na posisyon sa Middleton dahil si Wade ay nag-funnel ng mga mapagkukunan sa kanila mula sa Pinkerton sa Janesville. Ngayon, pagkatapos na patayin si Wade, walang nagpapadala sa kanila ng mga mapagkukunan mula sa Pinkerton sa Janesville. Kung magpapatuloy ito, tiyak na hihina ang pamilya Jefferson. Sa Middleton, nasa paligid ang mga kalaban. Kapag ang pamilya Jefferson ay hamina, ang ibang mga pamilya ay hindi pa kakawalan ang minsan sa isang buhay na pagkakataong ito. Kapag nangyari iyon, matatapos na ang pamilya Jefferson. Mabilis na tanong ni Wendy nang makitang galit na galit ang kanyang ama, "Tay, kailan mo ako ihihiganti?" Kinasusuklaman ni Wendy ang lakas ng loob ni Carlos mula nang sampelan niya ito sa mukha. Siya ay palaging minamahal at iginagalang tulad ng isang prinsesa. Walang nangahas na sampelan siya sa mukha. Ito ay isang insulto sa kanya. Naging banayad ang ekspresyon ni Wilford nang marinig niya ang mga salita ni Wendy. Kung kayang patayin ni Carlos sina Wade at Mr. Black, siguradong big deal siya. Pagkatapos ng lahat, sina Wade at Mr. Black ay parehong masters ng hybrid. Lalo na si Wade. Matagal nang alam ni Wilford na itinatago ni Wade ang kanyang lakas, at siya ay nasa tuktok ng hybrid. Pero dati, umaasa siya kay Wade na mag-funnel ng pera sa kanya, kaya pumikit siya. Ngayong kayang patayin ni Carlos si Wade, napatunayan nito na si Carlos ang master ng hybrid kahit na sa Grandmaster realm. Pagkatapos ng lahat, kakaunti ang mga Grandmaster sa Middleton. Kahit na ang pamilyang Jefferson ay isang third-rate na pamilya sa Middleton, mayroon lamang isang Grandmaster na namamahala. At ang Grandmaster na ito ay nasa maagang yugto lamang ng Grandmaster realm. Kung sinubukan niyang maghiganti bago niya malaman kung ano ang kaya ni Carlos, maaaring masaktan niya ang maling tao, kung gayon ang pamilya Jefferson ay tiyak na magdurusa ng malaking kawalan. Nang makitang nag-aalangan ang kanyang ama, nabalisa si Wendy ngunit hindi siya nang ahas na himukin siya. Dahil alam niya na si Wilford ang may huling desisyon sa pamilya Jefferson. "Mr. Jefferson, may gustong makita ka sa labas." Maya-maya lang ay pumasok ang mayordoma at sinabing. Tanong ni Wilford na nakakunot ang noo, "Sino yan?" Sinabi ng mayordomo, siya ay nag-aangkin na siya ang sugo ng mga Boas sa Shandale, at naparito upang makita ka. Sugo ng mga Boas. Ang Boas ay ang pinakamalaking gang sa Shandale, kasing lakas ng pamilya Jefferson. Ngunit ang pamilya Jefferson ay walang gaanong kinalaman sa mga Boas. Bakit biglang dumating ang mga Boas upang makita siya? Hindi masyadong nag-isip si Wilford. Sabi lang niya, "Papasukin mo siya." Ilang sandali pa ay pumasok na si Mr. "Ako ang sugo ng mga Boas at ikalulugod kong makilala ka, Mr. Jefferson." Sinulyapan ni Wilford si Mr. Gray at mahinang nagtanong, "Ano ang gusto mong makita sa akin?" Sa palagay ko ay wala talagang kinalaman ang ating pamilya Jefferson sa mga boa, hindi ba? Sinabi ni Mr. Gray, "Mr. Jefferson, pumunta ako sa iyo sa utos ni Mr. Bing, upang makipagsanib puwersa sa iyo laban sa isang kaaway. Yung kalaban nating dalawa. Sino yun?" Tanong ni Wilford na nakakunot ang noo. Sinabi ni Mr. Gray ang bawat salita, "Carlos Martin." Carlos Martin. Tumayo si Wilford nang marinig ang pangalan. Pahina 169. Nag-aalangan lang siyang kunin si Carlos nang dumating ang espesyal na sugo ng Boas at nag-alok na sumama sa kanya laban kay Carlos. Ilang tao ang nasaktan nitong si Carlos? Tinanong ni Wilford, nasaktan din ba ni Carlos Martin ang mga Boas? Tumango si Mr. Gray at sinabing, "Oo." Lumapit si Carlos Martin kay Shandale at nakipagsabwatan sa Wizards at sa 4 na pamilya para magdeklare ng digmaan sa mga Boas. "Nabalitaan ko na may karne kayong baka kay Carlos Martin, kaya pumunta ako dito para subukang makipagtulungan sa iyo para makipagtulungan kay Carlos." Aha! Biglang itinaas ni Wilford ang kanyang mukha sa langit at ngumiti. Pagkatapos ay tumingin siya kay Mr. Gray na may maningning na mga mata. "Ano ang gagawin ng mga Boas kay Carlos Martin?" Sinabi ni Mr. Gray, "Aalisin natin si Carlos sa Shandale, at puputulan ng pamilyang Jefferson si Carlos, dadalhin si Pinkerton sa Janesville, aalisin ang East Coast, at pahirapan siyang magmalasakit sa magkabilang panig. Sa oras na wala na ang Pinkerton sa Janesville at ang East Coast, magiging striker si Carlos." Dapat sabihin, ang plano ng Boas ay medyo matigas. Kapag na-stock si Carlos sa Shandale, hindi na niya magagawang i-juggle si Pinkerton sa Janesville at sa East Coast.
At kung nawala sa kanya si Pinkerton sa Janesville at East Coast, lalo na kung may nangyari sa mga magulang ni Esther sa East Coast, si Esther ay nawasak, kung gayon si Carlos ay nabalisa. Nang marinig ang plano ni Mr. Gray, tuwang-tuwang sinabi ni Wilford, magandang plano. Ang pamilyang Jefferson ay handang makipag-alyansa sa mga Boas laban kay Carlos. Mr. Jefferson, ito ang pinakamagandang pagpipilian na ginawa mo. Kapag napatay mo si Carlos, nasa kamay mo na ang lahat ng Janesville. Aha! Nagkatinginan sina Wilford at Mr. Gray at nagtawanan. Kung magtagumpay ang planong ito, kukunin ng pamilya Jefferson ang kontrol sa Janesville. At kukunin ng mga Boas ang kontrol kay Shandale. Magiging win-win situation ito. Pagkaalis ni Mr. Gray, tuwang-tuwang sinabi ni Wendy, Tatay, patay na si Carlos Martin sa pagkakataong ito. Ngumiti si Wilford at tumango, Bueno, kung makokontrol natin ng lubusan ang Janesville, ang pamilyang Jefferson ay magiging pangalawang klaseng pamilya. Ang pagiging isang pangalawang klase na pamilya ay magiging magandang balita para sa pamilyang Jefferson. Bagamat tila walang gaanong pagkakaiba sa pagitan ng pangalawang klase at ikatlong klase ng mga pamilya, ang mga mapagkukunang kontrolado ng mga pamilyang pangalawang klase at mga pamilyang pangatlong uri ay ganap na naiiba. Ang ilang mga pamilyang pangatlong klase ay maaaring hindi maging pangalawang klase, kahit na pagkatapos ng ilang henerasyon ng pagsusumikap. Tumingin si Wilford kay Wendy at sinabing may seryosong ekspresyon, Wendy, ipapadala kita sa Pinkerton sa Janesville sa pagkakataong ito. Bibigyan kita ng 100 hybrid master sa aming pamilya, at 1 grandmaster. Ang trabaho mo lang ay ibalik ang Pinkerton sa Janesville, sirain ang East Coast, at kontrolin ang Janesville. Malaki ang binayaran ni Wilford para maibalik si Janesville. Kahit ang nag-iisang grandmaster ng pamilya Jefferson na nagbabantay sa pamilya ay ipinadala. Mabilis na tumango si Wendy at sinabing, Tay, makatitiyak ka na tatapusin ko ang gawaing ito. Ang pag-iisip ng paghihiganti ay hindi siya mapakali. Sinabi ni Wilford na may nakamamatay na tingin sa kanyang mukha, tandaan, maaari ka lamang magtagumpay sa pagkakataong ito. Huwag kang mabaygo. Okay. Tumango si Wendy at agad na pinuntahan ang kanyang mga tao. Pinagmamasdan ng likod ni Wendy habang paalis siya, umupo si Wilford at humigop sa kanyang tasa ng tsaa. May ngiti sa kanyang mukha. Sa pagtulong sa kanila ng Grandmaster, sigurado siyang mananalo sa pagkakataong ito. Sa Janesville. Sa Pinkerton. Miss Jefferson, anong gagawin natin ngayon? Tanong ng isang matandang nakaitim na roba. Nakatayo siya doon, hindi gumagalaw na parang bundok, ngunit ang kanyang hininga ay nakakatakot. Ang pangalan ng matandang nakasuot ng itim na damit ay Darken, at siya lang ang nag-iisang lalaki sa Grandmaster realm sa pamilya Jefferson. Pahina 170. Si Mr. Black, gaya ng nabanggit kanina, ay alagad ni Darken. Ngayon, bilang karagdagan sa utos ni G. Jefferson na bawiin ang Janesville, nais din niyang ipaghiganti ang kanyang alagad. Sabi ni Wendy na may malamig na ekspresyon, wala nang alinlangan, pumunta tayo sa branch ng Chester Group sa Pinkerton ngayon din, at patayin silang lahat. Nang walang pag-aalinlangan, kinuha ni Wendy ang daan-daang hybrid masters ng pamilya Jefferson at sinugod ang sangay ng Chester Group. Ang tanging misyon niya ay patayin ang lahat ng mga taong ito sa pinakamaikling panahon. Kailangan niyang lipulin ang buong Chester Group bago makabalik si Carlos. Sa Pinkerton branch ng Chester Group, si Sam Jefferson ay nakaupo sa kanyang opisina sa oras na iyon. Simula nang umalis si Esther, ibinigay na niya ang buong sangay ng Pinkerton sa kanya. Hindi lang iyan, si Sam ay na-promote bilang pinuno ng Pinkerton branch sa halagang $5 milyon bawat taon. Naantig si Sam sa tiwala ni Esther kaya buong puso siyang nagtrabaho para sa Chester Group. Sa maikling panahon, ang pagganap ng buong sangay ng Pinkerton ay tumaas. Bang! Si Sam ay gumagawa ng mga papel nang biglang may malakas na ingay. Sinipa ang pinto ng opisina. Sabay tingin ni Sam at nakitang pumasok si Wendy kasama ang isang grupo ng mga tao. Wendy Jefferson, anong ginagawa mo dito? Mukhang nabigla si Sam nang makita niya si Wendy. Hindi niya inaasahan na babalik si Wendy na pinalayas ni Carlos. Hindi ba siya natatakot kay Carlos? Tutal, binalaan na ni Carlos si Wendy noon. Papatayin daw niya ang sinuman sa pamilyang Jefferson sa Middleton na pumunta rito. Umupo si Wendy sa sofa at nakangising sabi, Sam Jefferson, nagulat ka, no? May sasabihin ako sayo. I came back this time to take everything I lost in Pinkerton.
Galit na sabi ni Sam, please get out now. This is the Pinkerton branch of the Chester Group. You're not welcome here. Ngumiti si Wendy nang nakakaloko at sinabing, ano ang gagawin mo sa akin kung hindi ako umalis? Seguridad. Seguridad. Sigaw ni Sam. Gayunpaman, ilang beses siyang tumawag, ngunit walang pumasok. Wendy said with disdain, tinatawagan mo ba ang security ng kumpanya mo? Tingnan mo, andyan sila. Tumangala si Sam at nakita ang isang grupo ng mga security guard na nakahandusay sa lupa sa labas ng opisina na may sakit na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Paano magiging katugma ng mga ordinaryong security guard na ito ang mga amo ng pamilya Jefferson? Tinitigan ni Sam si Wendy at nagtanong, ano ba talaga ang sinusubukan mong gawin? Mahinang sabi ni Wendy, ayoko. Gusto ko lang masira ang Chester Group. Ikaw. Medyo nabigla si Sam. Mukhang hindi maganda si Wendy sa pagkakataong ito. Kinuha niya ang phone niya at tatawagan sana si Carlos. Sa isang iglap, ang telepono ni Sam ay sinampal sa lupa at nadurog. Tumangala siya at nakita niya ang isang matandang nakaitim na damit na nakatitig sa kanya na may mabangis na mukha. Ikaw. Bago natapos ni Sam ang kanyang pangungusap, inilagay ng matandang nakaitim ang kanyang kamay sa kanyang leeg at binuhat siya. Biglang namula ang mukha ni Sam at pakiramdam niya ay mawawala na siya ng hininga. Tumingin si Darken kay Wendy at nagtanong, Miss Jefferson, anong gagawin natin sa lalaking ito? Bumantong hininga si Wendy, itong si Sam Jefferson ay isang taksil sa pamilyang Jefferson. Baliin ang kanyang mga paa at isabit sa harap ng kumpanya. Ipapakita ko sa lahat kung ano ang mangyayari kung tatawid sila sa akin. Okay. Nang marinig ito, si Darken, nang walang anumang kalokohan, ay sinipa si Sam sa mga binti. Nagkaroon ng crack at nabali ang mga binti ni Sam. Hooray! May nakakadurog na sigaw. Namutla ang mukha ni Sam at tumutulo ang pawis sa ulo.